2 Corinthians. Ito rin yung ating tema naman, no, mga kapatid. Para na ano rin yung tema natin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, simulan natin sa verse 17. Sabi dito mga kapatid, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, yan ang magiging tema natin. Either yan o yung message mamaya marinig nyo. No? Pareho lang naman yun. Andito si Sister Rachel, sabi ko, gawan niya tayo ng, alam mo yung caption, yung parang battle cry, theme ang tawag doon, no? Out of this verse. At saka yung aaralin natin mamaya sa message. No? Kasi ang tema nito, kapag ka na kay Kristo ka na, bagong nilalang ka na talaga. Mga kapatid, actually dito, sasabihin ko sa inyo, dito sa Armenia, kaunti pa lang ang Pilipino, pero mapapansin nyo, nag-aaway-aaway na sila, no? So, bigyan natin sila ng option. Bigyan natin sila ng option na merong samahan na hindi naman natin sabing perfect, walang perfect, pero may pag-asa. May pag-asa na maging maayos kasi si Kristo yung ating sinusunod. No? Kasi sabi niya therefore, if any man be in Christ, kapag ka na kay Kristo ka, papaliwanag ko yung salitang in Christ, mabigat yan. No? Pag sinabing in Christ, mga kapatid, doktrina ang pag-usapan natin dito, hindi lang emotion. Ano? Pag sinabing in Christ, yung ganito yan, actually, kaliwa niyo. Pwede ba natin basahin yung verse 21 muna? Para maunawan niyo kung ibig sabihin ng in Christ. Ano? For He, kung Bible niyo, pwede nyo ang lagyan yung He dyan is God the Father, hath made Him, yung datasan, no, ang Panginoon Jesucristo, to be sin for us. Ginawa siyang makasalanan. Dahil sa atin, ano yung ibig sabihin nun? Na, pag sinabi sa Bible na in Christ, pag ikaw ay na kay Kristo na, dalawang ibig sabihin nun, no? Yung kasalanan mo, binigay mo na kay Kristo. Ang ginawa ni Kristo, binayaran niya na lahat yun. Pero mangyayari lang yun kapag ka nakarinig ng Ebanghelyo ang tao at nagsisi siya sa kasalanan. No? Nililinaw natin yan kasi may ibang grupong naniniwala na dahil napako si Kristo at namatay siya sa krus, sabi niya, tapos na, it is finished. Automatic. Hindi po automatic. May gagawin ng tao. No? Kailangan marinig niya, kaya nga faith cometh by hearing and hearing. Kaya nga salamat dito sa mga men natin, no? Hindi ko sumatakalain. Ako, by faith lang yun, pero sabi ko, Lord, sana masustain nila. Alam yung ginawa niyo, Brother Randy, Brother Darwin, and the rest, ano? Para tayong may kampo yun eh. Imagine niyo military term, no? Nandun tayo sa isang labanan, tapos nakagawa tayo ng maliit na detachment, no? Detachment. Yan ang ginagawa sa labanan eh. Kukuha ka ng konting teritoryo, tapos dadalhin mo yung mga sundalo mo roon, kaya lang ang gagawin ng kalaban, pipilitin niyang destroy yun. No? Ang ginawa nyo, parang binantayan nyo yung kampo. No? Hanggang nakabalik yung inyong, hindi ako ang commander ang Panginoon. Ako lang yung lieutenant, kumbaga ako lang yung sargento ng siguro, na hindi na pabagsak yung kampo. Alam mo yung ibig sabihin? Kasi si Satan, kahit yung malalaking simbahan, pinapabagsak. Naalala yung Jerusalem Church? Ang miyembro nun, mga 10 to 15,000 na. Sa isang atake ni Saulo. Ano yan? Acts chapter 8, di ba? Unang ginawa niya, pinatay niya yung isang deacon, no? Si Stephen. Natakot yung mga disciples, ano? And then, nagtakbuhan na. Nawala yung ano na yan, 15,000. Pero hindi namatay yung church. Kasi may natirang 12. Sabi sa Bible, may 12 pang natira yung mga apostol. So hindi mo mapapatay ang simbahan hanggat may 2 o 3 na natitira. So kayo yun ang ginawa nyo, no? Ngayon nakabalik na yung inyong sargento, no? Tapos may reinforcement tayo. Ano yung reinforcement? Ayan, Sister Rachel, no? Tawag niya reinforcement. Kaya kapag kami nababalik, alam niyo ba si Pastor Pabaroa, lumipat na dito sa city. No? Kaya nakita niyo yung picture na pinost namin, no? Nandito na sila nakatira. Although yung simbahan nila nasa Gyumri, pero hindi magtatagal yan. Magsisimula na rin ang gawain dito. So, ultugan na hindi ko na kung magiging arreglo, either tulungan nila tayo dito, pero mas may si Missionary Limuel. Kinausap ko siya, sabi ko kung nadi-discourage ka, kasi siya parang may mga panahon na gusto niya mag-quit.
No? Minsan nagtatanong din sa akin, sabi ko, i-consider mo ako, ayaw kong ano kita, sabi ko, pero kung talagang dumating ka sa punto na talagang gusto mo nang bumitaw doon sa Gyumri, punta ka sa Yerevan, samahan mo kami. No? Kasi ang kailangan natin dito, mga reinforcement, no? Siya magaling siya, pwede siya mag-choir director eh. Magaling siya sa music, no? So mga kapatid, balikan natin ngayon yung verse 21 na sinasabi ko sa inyo. Kita nyo, binantayan nyo yung kampo natin. Ngayon, patitibayin na naman natin. Alam nyo, hindi tayo mananatiling kampo. Ang ginagawa ng kampo, unti-unti natin inaatake ang teritoryo ni Satanas. Ano ba yung teritoryo ni Satanas? Yung lahat ng hindi mananampalataya. Na kapag sila'y nakarinig ng Ebanghelyo, magpapalit sila ng alliance, ng allegiance. Mula kay Satan, pupunta sila kay Kristo. Marami ang mensaheng inihanda mga kapatid, mauunawaan nyo yung as we go along. Balikan natin 21. For He, si God the Father, hath made Him, that the Son yan, to be sin for us. Yun ang ibig sabihin ng, may tawag kasi dyan sa doktrina, ano yan, kinarga niya yung kasalanan natin, nung nakapako siya sa krus. Diba? Nung sinabi niyang, sabi ng, sana naunawan yung siete palabra ron. Yung isa doon, sabi ng Panginoon, My God, why hast thou forsaken me? Ba't mo ko pinabayaan? Ang sabi ng iba, ay hindi Diyos si Kristo kasi tumatawag siya sa Diyos eh. Mali yun. Porque ba tao ako? At sinabi ko, Darwin, tao ka. Hindi na ba ako tao? Nakuha niyo yung logic na yun? Hindi porque tinawag kong tao si Darwin, kapareho ko naman siyang tao. So, tama lang natawagin kong tao ka. Hindi na ba ako tao? Pero yung ibang grupo, ganun ang iniisip nila. Dahil si Kristo nung nasa krus siya, nanalangin siya, my God, no? Bakit dalawa lang yung tinawag niya? Kasi siya yung pangatlo. Isang Diyos yan, tatlong persona sila. God the Father, God the Holy Spirit, ba't niyo ko iniwanan? Iniwanan siya nung oras na yun, kasi nung oras na yun, makasalanan siya. Malalim itong doktrina ito mga kapatid, no? At sa atin lang dinidin masyado to, no? Yun yung, tingnan niyo pagkakasabi, ginawa siyang makasalanan para sa atin. Yun ang ibig sabihin nun eh. For He hath made Him to be sin for us. Now, sinong papayag ng ganun? Wala ka namang kasalanan. Alam mo, kung yung parusang physical, kaya ng Panginoon. Pero yung banal ka na Diyos na gagawin ng makasalanan, napakabigat nun. Napakabigat nun. Yung parusa, kaya eh. Sa Pampanga nga, pinapako yung mga kababayan ko. Nagagawa nila yung taon-taon, no? Akala nila, yun lang ang nagugas ng kasalanan natin. Hindi. Ang mas mabigat na nangyari sa Panginoon, sa loob ng 6 na oras, kasi mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon. Kasi alas 3 siya namatay. Nagdilim ang buong mundo. Pag alam niyo nangyari dun sa panahon na yun, no? Nakikiramay ang kalikasan. Dahil ang Panginoon ay nagdurusa sa hindi niya kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng if any man be in Christ, yung kasalanan mo, pinasa mo sa Kanya. Pero may karugtong pa yun. At tingnan nyo, who knew no sin, so ginawa siya makasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang ginawa naman ni Kristo, di ba, kaya nga pag magpapaliwanag tayo sa salvation, dinidig mo sa Kanya, sasabihin mo sa tao, kailangan marinig mo yung Ebanghelyo. Walang maliligtas na hindi nakarinig ng salita ng Diyos. So, imposibleng ang tao, wala pa kasi narinig na preacher, o wala nag-share na ligtas yan. Ang dami tao sasabihin nila, may pananampalataya naman ako sa Diyos eh. Hindi sapat yun. Kasi, paano makikilala ang Diyos eh? Ang Diyos makikilala mo sa pamamagitan ng Kanyang salita, no? So, and then, nagsisigayon yung tao, yung kasalanan niya nahugasan. Parang nangyari, yung kasalanan niya ay binigay mo kay Kristo. Tapos si Kristo ngayon na nagbayad. Kailan binayaran ni Kristo? Nung nasa krus siya. Yun yung the wages of sin is death. Kaya nga ang Diyos nagkatawang tao. Yun ang hindi maunawa ng iba na bakit si Kristo ay tao. Mali yung salitang tao lang, no? Tama, si Kristo ay naging tao. Pero hindi rin mali rin yung salitang Diyos siya na naging tao. Actually, ang tama yun, Diyos siya na nagkatawang tao. Ibig sabihin, hindi nawala yung pagka-Diyos. Bakit kasi yung salitang Diyos siya, tapos parang na-demote ba? Hindi na na-demote. No? Kaya kailangan, even sa term sa pagsusolve meaning, mga kapatid, medyo maging maingat kayo.
si Kristo ay nagkatawang tao. Ibig sabihin nun, andiyan pa rin yung pagka-Diyos niya, hindi nawala kahit isang segundo. Pero, dahil ang Diyos hindi pwedeng mamatay, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, hindi niya tayo pwedeng iligtas. Nakuha nyo? Now, maraming pilosopo na naman. Di ba lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos? Well, sa isang salita, pwede yun. God can do anything. Nothing, hindi ba? Pero, merong certain limit din doon. Meron siyang hindi gagawin. Yung kasalanan. No? Hindi niya gagawin yung kasalanan. Kahit na kaya niyang gawin, pero hindi niya gagawin. No? Katulad din ng bulisyon. Hindi ba kaya ng Diyos na lahat ng tao na lang sakupin na lang niyang iligtas? Kayang gawin ng Diyos yun. Pero, po, sa plano ng Diyos, yun ang hinihingi niya. Kailangan magdesisyon ng tao. Sinasabi ko nga sa inyo na ayaw ng Diyos na minahal mo siya dahil no choice ka na lang. Hindi mo ko pinapili, Panginoon. Alam mo, baka ipamukha natin sa kanya pagdating sa langit Sabi ng Panginoon, ang dami kong anak ang dami kong naniwala sa akin Baka lahat tayo magsabi, Panginoon, hindi mo naman ako pinapili. Masakit sa Panginoon yun. Kaya nga ngayon, may bullisyon tayo. No? Huwag nyo aalisin yung bullisyon. Alam nyo, marami nagtuturo na ngayon, nagkakagulo yung ibang simbahan dahil sa paniwala na hindi na dapat magdesisyon ng tao. Pakyawan na. Lahat ligtas. Bakit pa niya ilutos na mga aral tayo? Bakit pa siya nagtayo ng simbahan? Kailangan babalansin niyo yung mga katuruan sa Bible. Okay, tuloy natin, no? Nung sinabi niya yung kasalanan mo ay pinigay mo sa Kanya, you are now in Christ. Ang ibig sabihin nung sa isang bagay, yung kasalanan ko, pinasa ko sa Kanya. Pero may pangalawang ibig sabihin niya, yung kabanalan naman ni Kristo, na ginawa niya, tinupad niya yung 10 Commandments, lahat ng kautusan, binigay niya sa iyo. Kaya si Kristo ngayon ay nasa iyo. Nang ibig sabihin, ikaw ay na kay Kristo, ibig sabihin yung kasalanan mo na kay Kristo, si Kristo ay nasa iyo, yung kabanalan ni Kristo ay nasa atin na. So kapag ka ngayon kasalukuyan, kahit ang dami nating ginawang kasalanan kahapon, kanina, no? Minsan kahit sa panaginip, nagkakasala tayo. Naniniwala ba kayo doon? Minsan nagugulat ako ba't ka napanaginipan yun? Sabi ko, kasi talaga kailangan natin ng control, ng tinatawag na kaisipan natin. Tingnan natin ngayon si verse 17, mga kapatid. Kaya sinabi ngayon sa verse 17, therefore, conclusion na to, if any man, now mga babae, huwag kayong malulungkot, maraming nagkakagulo minsan, sabi nila, lalaki naman sinasabi. General term yan. Tao tinutukoy dyan, so if any man or any person, kung gusto nyo specific, be in Christ, bigat ng salita, in. Isang salita na dalawang letra, doctrinally ang bigat niyan. No? Maraming tao wala pa sila kay Kristo. Maraming Kristiyano sila, katulad dito. Ang Armenian, connected ang Christianity sa nationality. Sa kanila, pagka-Armenian sila, akala nila automatic Kristiyano sila. Pero ang ibig lang sabihin talaga hindi sila Muslim. Pero hindi pa sila nanampalataya sa Panginoon. Personally. Okay? So mga kapatid, diin natin yan. Kung tayo talaga na kay Kristo na, ibig sabihin nila na kay Kristo, born again. Ibig sabihin nung kaya ka na born again, ito na, dati kang pamilya ni Satanas. Sabi ng John 8:44 kayo sa inyong amang diablo, pag na-born again ng tao, ang dami pagbabago, minsan may bibigyan ng mensahe. Ang title nun, old become new. No? Ito rin yung old life, mababago. Ang unang magbabago sa iyo, pamilya. Dati nating tatay si Satanas. Sa ayaw at sa gusto niyo, yun talaga tayo. No? Ang sabi ng Bible, dahil sa kasalanan ng isa, si Adan yun. Ang kasalanan ay nanalaitay sa lahat ng tao. At ang sabi ng Panginoon, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. No? So talagang konektado ang tao. Now, sana ganun tayong tumingin. Lahat ng hindi born again, hindi ko sinabing hindi baptist, hindi baptist ang pinag-usapan, born again. Pwede kasi mag-born again ng isang tao na hindi baptist. O hindi siya umaattend sa church, o hindi pa siya nabinyagan. No? Kahit hindi ka pa nabinyagan, born again ka na, anak ka na ng Diyos. No? So, kapag ka born again ka na, sabi niya, nagbago na yung pamilya mo, kaya ka born again. Kasi nung born again, hindi ka anak ng Diyos, pinanganak ka sa Espiritu. Yung unang kapanganakan mo kasi physical. Anak ka ng magulang mo. Pero bakit sabi ni Nicodemo, sabi nito, unless a man be born again.
He cannot see the kingdom of God. Si Nicodemo, matanda na, mga 50 anyos na siya, no? Tsaka religyoso yun, pariseo. Anong ibig mo sabihin, Jesus? Papasok pa ako pangalawa sa tiyan ng nanay ko, tsaka niya ako ipapanganak. Yun ang tinatawag na natural na kaisipan. Ang alam natin sa kapanganakan, physical. Anong sabi ng Panginoon? Ang pinanganak ng laman ay laman nga. Ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Spiritual birth ang tinatawag na born again. Bakit sa tinawag na spiritual birth? Kasi nga, ito, no, pag ang tao hindi born again, yung espiritu niya patay. Dapat tingnan natin yan. Pag kami kausap ka, kapamilya mo yan, kaklase mo, katrabaho mo, imagine mo may kausap kang zombie. Zombie siya, spiritually, patay yung espiritu niyan. Kaya pagka in-invite mo yan sa church, hindi niya ma-appreciate yan. Kasi bagay na spiritual yan eh. Pag in-open mo yung Bible sa kanya, wala siya dyan, no? Pero yung Facebook, alam niyo yung sa Facebook na lang, maputulan lang tayo ng 1 minuto. Nakakataranta, di ba? Katulad nung dumating kami. Kaya, ang timanong pinunta namin, Yuko. Nagbayad ako. Sabi ko, ano nyo nga, i-activate nyo ng aking eSIM. Kasi alam ko, gusto ko ibalita na nandito na ako. Ano, hanggang gabi, nakatulog na kami, wala pa akong connection. Kinabukasan, wala pa, no? Parang nakakataranta pag wala ng connection. Pero, sa spiritual mga kapatid, kapag wala ka rin connection sa Diyos, hindi ka makakapag-communicate sa Kanya. Maaaring nananalangin ka, pero ritual lang, hanggang bubong lang. Hindi katulad sa atin ng mga nakay Kristo na, yung prayer natin, alam natin, nakakausap natin ng Diyos, kahit di natin nakikita. Yung salita niya, nakakausap niya tayo. Dalawa yun eh. Ang communication dapat two-way. No? God speaks to us through His Word. We speak to God through prayer. Pag born again ka, nagagawa mo yan. Pero pag hindi mo kayang gawin yan. Anong sabi niya? Tuloy natin verse 17. Pag nanay Kristo niya, is a new creature. Yun ang dami niya, mga kapatid. Kahit siguro maglista ako ng 100, kaya ko maglista, no? Na mga nagbago sa Kristiyano. Pero yung palang unang sinabi ko, pamilya, binago na. Magiging anak ka na ng Diyos. Kasi sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, si Kristo yun, to them gave He power to become the sons of God. So anak ka na ng Diyos. At itong maganda ngayon, once na anak ka na ng Diyos, pwede ba, no? Again, marami na namang grupo nagtuturo. Na born again ka na nga, makagawa ka lang ng kasalanan, nawala na naman yung pagiging born again. Hindi totoo yun. Sa Bible, isang beses ka lang ipapanganak spiritually. Kaya lang, eto nga lang ang struggle. Isang pinagsasama ng iba eh. Ibig sabihin yung pastor kahit magkasala na. Hindi natin sinabi kahit magkasala. Pero ang sinasabi natin, pag anak ka na ng Diyos, marami ka pang hindi alam. So kaya mahina ka pa. At pwede ka pa rin talagang pinababagsak ni Satanas sa kasalanan. Pero yung pagiging anak, hindi ka na niya mababawi. Kaya lang, ang kondisyon na ng Diyos, parang sampol na bagong panganak, kailangan uminom ka ng gatas. Yung gatas natin ito. Kailangan kumain ka ng tinapay. Ito ang tinapay natin. Ito sabi ni Kristo, hindi lang sa tinapay na bubuwenta, kundi sa bawat salita. Inihambing sa tinapay. Ito rin ang karne natin. Actually, ito inaaral natin ngayon, karne na to. Mabigat na itong doktrinang sinishare ko sa inyo. No? Kaya lang, kailangan natin maunawaan ito mga kapatid kasi sabi nga siya, pinatitibay na naman natin. Kumbaga sila, Brad, ginwardyahan nila yung kampo natin, no? Yung detachment. Pero kailangan patibayin natin ngayon yung mga sundalo, kahit konti lang tayo. Kasi pag matibay ang sundalo, sino yung sundalo? Tayo mga miyembro. Tayo rin gagamitin ng Diyos para i-conquer ang mundo eh. Ano yung isa ng conquer? Isa-isang kaluluwa, kinakausap natin para masave sila. Pag nasave kasi yung tao, parang napalawak na naman yung teritoryo ng Diyos. Kasi isang maligtas, pwedeng maligtas ang buong pamilya. Tapos isang pamilya, pwedeng maging isang simbahan. Ganun lang yung mga kapatid eh. So, tuloy natin. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Alam nyo, yung sinabi nga ang tawag namin sa doctrine dyan, meron pa tinatawag na, meron kasing yung tawag na old nature. Pag sinabing old nature, yan yung namana natin kay Adan. At kailangan huwag niyong kakalimutan ito mga kapatid. Pagka Kristiyano ka na, kasi meron na namang ibang grupo. Alam niyo, daming grupo kasi na iba-ibang turo eh. Nakakalito eh. Yung isa, parang sa atin na pag ligtas ka na, hindi na mawawala yan. Ay, ang ginagawa nila, gumagawa na ng kasalanan. Total, ligtas naman daw, hindi mawawala. Alam mo, magagalit ang Diyos sa inyo yan. Pwedeng ligtas ka,
Pero pag patuloy kang gumagawa ng kasalanan, dahil hindi ka na magamit ng Diyos dito, papatayin ka na lang yan. Tawag doon, ipopromote ka niya ng maaga. Pero ang dahilan kaya ka niya niligtas, gusto ka niyang gamitin sa mundo. Pero tandaan niyo, dahil ang Diyos ay banal, hindi siya gagamit ng maruming sisidlan. So kung di ka niya magamit dito, abay, aalisin ka na lang niya. Meron ganun ginawa ang Panginoon eh. Isang araw naghahanap siya ng bunga. Tayo dapat alam natin yun. Fig tree. Naghahanap siya ng bunga kasi ang daming dahon eh. Wala siyang makita. Sabi niya, patayin niyo na yan. Buti nakiusap yung nag-aalaga. No? Panginoon, pagbigyan mo muna ng, I think, ilang taon pa. No? Pag hindi nagbunga, sige, tsaka mo na po papatay. Pinagbigyan ng Panginoon. So malay nyo, ganun lang ang ginagawa sa atin ng Panginoon. No? Gusto niya na tayo pauwiin, kaya minsan nagkakasakit, na-aksidente, minsan nade-depress, ano? Bigyan mo ng dahilan ng Diyos ba't kanya bubuhayin. Kung nagkasakit nga tayo, nakasurvive tayo, dapat laging isip, Panginoon, salamat. Ipapagamit ko na sa iyo ang buhay ko, no? Yun ang ibig sabihin ng new nature. Now, bakit ko nadala dyan ang usapan? Kasi ito, meron naman isang grupo na extreme naman. Sabi nila, pag born again ka na, hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Meron ganon. Delikado yun. Pagka doon kayo napasok, magiging ano kayo doon. Alam nyo, madadaya ka ni Satanas doon. Kasi hindi ka na magiging maingat. At hindi ka na magpapakatibay. Kasi tingin mo sa sarili mo, perfect ka na eh. Ngayon, nandiyan si Satanas, nandiyan yung reality, nagkasala ka. Pag nagkasala ka ngayon, magtududa ka. Hindi siguro ako ligtas. O, kita mo. Dahil sa maling turo, dahil karanasan mo, magkakasala ka, hindi ako ligtas. Kasi kung ligtas ako, sabi nila, dapat di na ako nagkakasala eh. Hindi ganoon ang ano. Now, para ma-appreciate nyo yun, bakit nagkakaroon, ito talaga yung nangyari. Pagka unbeliever ka, meron tayong tinatawag old nature. Namanan natin kay Adan yan. Ngayon, dahil namanan natin yan, nandyan yan. Yan ang magdadala sa atin sa impyerno dahil sa namanang kasalanan. Pero nung tinanggap natin si Kristo, nahugasan na yung penalty ng kasalanan. Hindi ka nadadalhin sa impyerno. Pero nandiyan ka pa rin sa katawan na may old sin nature, tawag doon. Old sin nature. Ang kagandahan ng sa born again, merong pumasok na pangalawang nature. Ang tawag natin doon, divine nature. Yan na yung bagong pagkatao. Maglalaban yung dalawa na yan. Maglalaban yung dalawa na yan, no? Kaya, eto ngayon yung mangyayari sa ating mga Kristiyano, nararanasan natin yung araw-araw. No? Dati, tingnan nyo, araw-araw pumapasok ka sa trabaho, normal lang. Hindi ka nawawala ng pamasahe, hindi ka naihahanda mo yung damit mo, hindi ka nalilate sa trabaho, pero pag Sunday, isang beses lang sa isang linggo. Pansinin nyo yan. Problema ko, damit. Bakit nung sa trabaho ko isang linggo, hindi ako nagka-problema sa damit? Minsan po problemahin mo, pamasahe. Ba't ako maubusan ng pamasahe? No? Kasi may kumukontra. Ayaw ni Satanas na maka-attend ka, kasi alam niyang pag naka-attend ka, makakarinig ka, at pag nakarinig ka, titibay ka. Pag matibay ka, mahihirapan kanyang atakihin. Kaya dapat, mga kapatid, maging conscious tayo sa labanan. Nasa labanan tayo. Papakita ko sa inyo mamaya yung verses na kung saan tayo naglalaban. No? Pero tapusin lang natin itong isang verse. Sabi niya, all things are passed away. Ang ibig sabihin ng passed away, meron mga bagay na automatically nawala na kagad, katulad ng pamilya tayo ni Satanas, nawala kagad yun. Pamilya na tayo ng Diyos. Ano ba yung biglang nagbago? Destiny. Dati papunta tayo sa impyerno, biglang papunta ka na ngayon sa langit. Kasi nga nag-repent ka eh. Alam mo yun, kaya nga, may symbol yung repentance eh. Ang ibig sabihin ng repentance ganito, nakilala ko na ako'y makasalanan. Pero nalaman ko rin na yung kasalanan ko ito, hindi ako pwedeng manatili, dinadala ko nito sa impyerno. Yun ang destiny ko eh. Ngayon, para ako maligtas, kailangan magsisi ako. Ano ibig sabihin na magsisi? Aminin ko na ito ako. Hindi ako maayos ang buhay at nandito. Kaya ako, about face. Ang repentance sa Bible, hindi penitensya. Ito ay pagbabagong isip. Ito ay pagtalikod sa kasalanan. So ngayon, dahil ako'y tumanggap na kay Kristo, may bagong kalikasan. So yun ang sinasabi niya na all things are passed away. Yung mga dati kong ginagawa ngayon dito, yung iba abruptly nawala. Nawala na yung destiny ko na impyerno, nakawala na ako kay Satanas, no? Nakakapit na ako kay Kristo. Pero nandito pa yung paa ko sa mundo. So meron pa akong lumang pagkatao.
Pero yung lumang pagkatao ko na yun, hindi na ako gagaling sa impyerno kasi binayaran na ni Kristo yung penalty. Pero nakikipaglaban pa rin yun. Kaya lang, may kalaban na siya ngayon. Hindi katulad dati, solo niya eh. Lahat ng gagawin ko, kagustuhan ng lumang kalikasan eh. Eh ngayon, may naglalaban na, no? Papakita ko maya-maya yung verse. Oh. Pero may bagong destiny na ako, palangit na ako ngayon. Ang Diyos Ama na ngayon ang Ama ko, si Kristo na ang amo ko, master ko. Pero, inaaway ako ni Satanas. Tinutukso ko, no? So, tingnan natin kung saan yung mga magbabago. Behold, all things are become new. Maraming magbabago talaga. Dapat nga lahat nagbago. Siguro, hindi lang dito yung mukha. Pero pati mukha, pwede magbago, di ba? Kasi mawawala na yung bisyo. Siyempre, may mga bisyo sumisira sa ano natin, yung forma natin. Yung damit mo, naayos na rin. May magbabago talaga yan. Magbabago yan, no? Yung pag-iisip mo, sabi nga, the battery is in the mind. Dati kasi, dami mong inuwori, dami mong kinakatakot. Pag nasa Panginoon ka na, hindi ka na natatakot eh. So, ano rin, pati yung maapektuhan yung mukha. No? Maapektuhan. Pero, yun yung pinakalas. No? hindi yung ba, gusto nila, automatic. Hindi yun. Mauna muna yung philosophy mo, yung paniniwala, yung ugali, no? Tapos, nasusunod na din yung physical. Okay, punta ko yung verse. May konting talata pa tayo. Galatians chapter... Anong Galatians ba yun? Chapter 5, yung battle, no? At alam ko, kanina lang naranasan nyo na to, no? Kahit nga ngayon, pwede nating maranasan to eh. Kaya sabi ng Galatians 5:19, 5:17 pala, no, kaya verse 16 muna. Galatians 5:16, may 10 minutes pa tayo. This I say, Galatians 5:16, walk in the Spirit now. Ang makakawalk lang sa Espiritu yung born again. Hindi kayang gawin niya ng unbeliever. Kahit sabi niya, Panginoon, gusto ko lumakad sa Espiritu. Pero hindi pa niya tinatanggap sa puso niya si Kristo, wala yan. Pero sa born again, walk in the Spirit. Ganito yung mga kapatid, lahat ng born again may Holy Spirit. Pero hindi lahat ng born again lumalakad sa Espiritu. Kasi ano yun eh, may collision ka na naman. Ang Diyos kahit makapangyarihan siya, tinanggap mo na siyang Panginoon, pero everyday parang nagpapaalam pa sa iyo ang Diyos na, ano ba, susundin mo ba ako? Nandun pa rin yung collision mo. So ngayon, ang collision natin, pinanalo natin ng Panginoon, no? Nag-decide tayo na nasa church. Pero nakarinig ka. Ngayon, pagkatapos, pag-uwi tayo natin mamaya, may labanan na naman. Tutuparin mo ba yung napakinggan mo o yung gusto mo pa rin ang masusunod, no? Ano yung labanan niya? Para hindi mo rin ma-fulfill yung lust of the flesh. Verse 17. For the flesh, ito na yung wrestling na nangyayari. Lusted against the spirit. Yung lusted, yung nakikipagbaka, no? And the spirit against the flesh. Okay, magtaka mga kapatid kung bakit may struggle sa buhay natin. These are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Okay, verse 18. But if ye be led of the Spirit, yung mga born again yan, ye are not under the law. Ano yung mga gawa ng laman? Ito, nakakadupot. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Alam yung lasciviousness? Sino nakakalam ng Tagalog nito? Meron bang may Tagalog sa inyo dyan? Ako may Tagalog yung Bible. Ay, yung aking mobile. Minsan, mabigat lang yung mga English, pero maganda. Alam natin yung Tagalog niya. Dali, kunin ko sa... Galatians 5, yung verse ba yun? 19. Okay. Tingnan ko sa Tagalog. Yun. At hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Bigat na salita, no? Yan yung uso ngayon. Idolatry, sa Tagalog ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako, pagkukulang, kaya kayo, ingat tayo, no? Pag Kristiyano, kung meron man tayong ganyan, dapat wala na yan, no? Mga pagtataniman. Ano yung pagtataniman? Yung hindi mo pinatawad, naiipon yung sama na loob. Pagtatalo, ayan. Ito yung gusto kong makilala tayo dito sa Armenia. Kasi nakikita ko yung grupo ng mga Pilipino, away-away. Now, hindi ko kayo binabawalang sumama sa anumang grupo, pero kung ako sa inyo, bakit hindi pa ang grupo na tinatag ni Kristo ang samahan natin? Kesa sa grupo na tinatag ng tao. Mari kasi ng tao,
yung unang nagtatag ng isang grupo, maganda yung motibo niya. Kaya lang, pag magkakaroon na siya ng paggrupo, minsan may napag-usapan, nagkakaroon ng pagkampi-kampi. Hindi yun ang dating intention niya, kaya lang yung mga nakasama niya, ganito siya, kaaway niya siya, gusto niya kaaway mo rin. Tayo, alam niyo, maganda sa grupo natin, wala tayong inaaway, kundi si Satanas. At saka wala tayong tinatanggihan. Alam niyo, kaya nagkakaaway ang community, kaya nagkakaaway-away, tinitingnan lahat ng masama Tayo, alam na natin yung masama, hindi tayo nagugulat doon. Yung tayo na mabait siya sa unang kilala mo, ini-expect mo na, eto nga yung pinag-usapan natin, maraming bunga ang laman. So kung halimbawa, later lumitaw yun, hindi ka na nasusurprise. Pero yung ibang tao kasi, dahil mabait siya una, okay, mapagbigay, malambing, tapos nung biglang pinakita na yung ugali, nadi-disappoint na. Tayo, kahit pakita niya yun, ayaw natin, hindi natin kinukonsinte, pero kinakaya natin. Nakuha niyo? Dito niyo, sabi niya, mga pag-aaway, nakalagay dyan, pagtatalo, paninibuggo, alam niyo paninibugno, selos yan, no? Mga pagkakaalitan, dami, mga pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, ang tindi po ng mga ginagawa. Meron pa, nasa verse 21, ang dami kaya niyan. Mga kapanaghilian, envian, no? Mga paglalasing, uy, tingnan natin yan, no? Okay, may tinamaan yata. Okay. Now, ang sinasabi nyo, paglalasing, no? Kasi nasa Armenia tayo, Sister Rachel, medyo nagugulat sa kultura natin, Ino-oriento nga. Dito kasi normal yung pag-inom, no? Normal yung alak dito. Pero, eto nga yung masama dito, kapatid. Prangka ko na kayo sa pag-inom, no? Yung pag-inom, hindi kasalanan. Kaya lang ito ang mas magiging mabigat yan. Pagka sinasamahan mo sila, kahit hindi ka na, ang kasalanan kasi paglalasing. Ang problema, saan ba nagsisimula yung paglalasing? Para mo maiiwasan yun, huwag ka na lang uminom. O kunwari, ako hindi ako nalalasing. Tama, hindi ka nalalasing. Pero dahil umiinom ka, yung kasama mo na hindi born again, sabi niya, siguro tama yung paglalasing. Hindi niya kayang pag-ibayin yung paglalasing at pag-inom Kasi yung born again na kilala ko, umiinom naman Kita nyo? Hindi mo sinasabi sa kanya na okay o hindi. Pero ang standard niya ngayon, kasi hindi nga siya nakakarinig ng Bible Pag ginagawa ng isang born again, palagi ko tama to. Para mo siyang kinonsinti. Meron mga tao makainom lang ng alak, nalalasing na O di ikaw ngayon na nagpahamak sa tao na yun. Samantalang kung hindi ka umiinom, kahit na karapatan mo, meron kasing ganyan sa Bible Kaya mo gawin, hindi ka salanang gawin. Pero kung yung pag ginawa mo yun, may matitisod o may mapapahamak, huwag mo na lang gawin. Sinabi ni Pablo yun, pagkain ng karne. Ang pagkain ng karne, wala na sa atin yan kasi hindi naman natin tinikilala yung pinag-opera ng rebulto, idol Binibenta ng mura, binibili ng mga Kristyano. Ay sabi naman mga pag, ba't binibili? Pero sa idol yun. Bakit binibenta? Kasi hindi naman nakakain ng idol yun Di ba? So ang gagawin ngayon ng mga priest sa templo, sa Corinto nangyari yun, binibenta na lang nila kasi hindi rin nila maubos dami nag-offer. Kaya lang, dahil takot ng mga tao, dahil daw in-offer sa Diyos-Diyosan, ayaw nilang bilhin. So, ang gagawin ng nagbebenta ng mga priest, bagsak presyo. Di mga Kristyano matipid, di ba? Uy, makatipid ako, makapag-offer pa ako sa Panginoon. Kapag lang yan, bibilin ngayon. Pagka hindi naman Kaya lang, ang daming natitiso. Hindi pa sila mga Kristyano. Tira, salbahe, mga born again na yan. Inaagawan nila yung Diyos-Diyosan natin, yung Diyos natin. O sabi ni Pablo, kung ang pagkain ng karne, alam niyo ba yung sinasabi kong nasa Bible to punta natin. Kahit tumagal ako ng konti. 1 Corinthians 8, tingnan nyo. Yung iba kasi, ngayon nyo lang narinig ito, pero nasa Bible to mga to, no? Tingnan nyo yung chapter 8 ng Corinto. Chapter 8, verse 8. 1 Corinthians chapter 8, verse 8. Medyo kinat ko na yung sa Galatians, tsaka na natin ituloy pagka sa mga mensahe. But meat, sabi niya sabi, commended as none to God. Ibig sabihin, walang kwenta, kumain ka hindi. Maraming grupo, bawal kumain ng karne. Bawal kumain ng dugo. Sa atin, hindi bawal. Pero hindi porke hindi bawal, sabsab ka ng sabsab. Ano sabi nito? Walang kwenta yung pagkain. It will not commend us to God, for neither if we eat, kung kumain tayo, are we the better, neither if we eat, are not we the worse. Pero ito talaga yung sabi niya. But take heed, ingat. Mga kapatid, ingat tayo sa pagkain. Lest by any means, this liberty of yours, malaya tayong kumain, wala tayong kinakatakutan. Pero, yung kalayaan yung yan, become a stumbling block.
nagiging katitisyuran sa mga mahihina. Verse 10 ako ngayon, chapter 8, verse 10, no? If any man see makita ka, chapter 8, verse 10, which has knowledge, born again ka, lagi kang nakikinig sa church, sit at meat in the idol's temple, nakikikain ka, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are open to idols? So parang gano'n, no? And through thy knowledge, marami kang alam sa Bible, shall the weak brother perish. Kinamatay din siya ni Kristo. Yan ang tandaan nyo. For whom Christ died. Kahit pinakamasamang tao, namatay si Kristo para dyan. Ngayon, paano siya masisave? And verse 12, but when ye sin so against the brethren, and whom their weak conscience, ye sin against Christ. Mga kapatid, hindi pwedeng, basta ako, alam ko yung doktrina ko. Tama naman, may doktrina, hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakasama. Yung lumalabas. Tama yung doktrina yun. Ngayon, gawa mo, kain ka ng kain, kahit saan, no? Kain ka ng kain. Ano sabi niya sa 13? Wherefore, if meat, karne ito make my brother to offend. Kung dahil sa pagkain ko ng karne, matitisod siya, I will eat no flesh while the word standeth, lest I make my brother to offend. Ano yung sabi niya? Gumawa siya ng commitment. Kung pagkain ko ng karne, makakapagpatisod sa tao, I'm willing na gumawa ng commitment, hindi na ako kakain ng karne sa buong buhay ko. Huwag lang may ma-open kahit isa. Now, i-apply niyo yan sa pag-inom. Ganyan din yan sa pag-inom. No? Hindi kasalanan ng pag-inom. Karapatan ko ang uminom, lalo na dito malamig ang panahon. Pero ang pag-inom ko ay naakay ko yung iba na lalo silang maging mapag-inom na wala na silang mag-control na mapapahamak sila, no? Para hindi lang sila ma-open. So, I hope mga kapatid, kasama yan sa sinasabi sa Bible na if any man be in Christ, ang tanong na, kay Kristo ko na ba? Ano sabi niya? He is a new creature. May pagbabago yan, no? Pati yung pananamit, pati yung pagkain, pati yung pananalita. Alam po, may mga tao na, gusto tigasin talagang dila ko eh. Alam po, may mga gano'n, no? Hindi naman siya galit. Alam niyo, may sa atin, may mga lahing malambing. Di ba? Yung salita niya, Ilonggo, sabi nila, high school pa lang ako, alam ko na yun eh. Kasi may mga Manila ako nag-aaral. Ginagawa na ng katatawanan kasi pagka kunwari, nagpunta kami sa isang bahay ng tapos may manungtod na sinasabi, ay, sabi niya sa sisiyo, ay, chu, yung parang, sinasaway na niya, ang lambing pa ng meron namang antigas ng dila talaga. Pero mga kapatid, titignan mo kung saan ka pwedeng mag-improve. Hindi naman abrupt yan. Yan yung mga hindi abrupt. Pero inaayos mo talaga, no? Kung dati kang high blood, ano sabi ng Panginoon? Isa sa bunga ng Espiritu, self-control, temperance, no? Kapag magagalitin ka, sabi ng Bible, kindness. Basta aralin natin yung mga yan. So baka may tanong kayo, natapos yung aking oras, tsaka na natin ituloy. Yun ang tema natin hanggang anniversary. Actually, pag nag-invite ng speaker, ibibigay natin yung tema natin, no? So, pag nag-agree na tayo, may praise na tayo na about anniversary, susulat ako kay Pastor Nabi, Pastor, ito po yung tema namin. No? Tapos gagawa tayo ng caption. No? So, later on, after nung kainan natin mamaya, ano po yung iba may pasok, pagka mag-meeting tayo. Settle na yung date, ang pag-usapan na lang natin ay yung lugar, kung saan natin gagawin, yung budget, no? At saka, siyempre, mga program sa program. Matagal pa naman, ito pa, 21 days lang kami. Kung gusto kong ipaalam na sa inyo, after 21 days, mag-exit kami, hoping na pag naka-exit kami sa Georgia, pagbalik namin, makakuha kami ng 120 days. Pag nakakuha ng 120 days, walang problema. Hanggang December na yun, no? Pero pag 21 days pa rin, medyo may gagawin kaming strategy para umabot kami sa anniversary. Kasi pag bumalik kami kagad, hindi kami aabot ng October 6. Diba? Ang exit yata namin parang September 3, no? So magdagdag ka ng parang September 24 lang. Hindi pa kami umabot ng October 6, no? Kaya kailangan kami magtagal sa Georgia. Kung ang makuha namin ay 21 days, no? So yun ang mga Pero, tuloy tayo sa anniversary, no? Kasi nakabalik na kami. Pangalawa, nabayaran na natin yung ticket. Pag-pray na lang natin na sana tumulong yung kapatiran natin sa Bahrain. Ang mahirap na kung paano nila ipapadala, no? Kasi minomonitor sila sa pag-ano ng pera. Okay? So mga kapatid, pero ang worst scenario niyan, makabigay sila hindi, ako yung nakaano sa credit card, no? May limit yun.
1 month lang yun, no? Babayaran ko, no? Okay, so baka may tanong kayo. Okay? O, sige, tayo ay tumayo. Pasalamat tayo sa Panginoon habang inihanda natin ng 5 minutes break tapos punta na tayo sa worship.